Episode 35. Lumipas pa ang mga buwan ay mas naging masigasig si Eddie sa larangan ng pagnenegosyo. Isang paghahanda para sa kinabukasan ng pangarap niyang pamilya kasama si Ellen. Ipinarada ni Eddie ang kanyang sports car sa harap ng isang opisina. "Mr. Salvatore, good to see you!" Bati ng abogado. Tumayo ito mula sa upuan at sinalubong ng pagkikipagkamay ang bisita. "Attorney, kumusta ang pinapaasikaso ko sa iyo?" Tanong ng binata. Suminyas ang abogado kay Eddie para maupo at pagkatapos ay naupo rin ito sa dating pwesto. May kinuha itong makapal na brown envelope at inilagay sa harap ng kanyang mesa. "Narito na ang desisyon ng korte. Dahil wala nang nabubuhay pang kamag-anak ang iyong ama, kaya sa iyo lahat mapupunta ang mga lupain at ari-arian ni Ricardo Salvatore. Pero may isa kang problema, Mr. Salvatore." Kumunot ang noo ni Eddie at napatingin siya sa abogado. "Anong problema, attorney?" "Marami nang nakatira sa lupain mo, maliban sa mga dating tauhan ng asyenda. Sa tagal na wala nang namamahala sa lupain, ay tinirhan na ito ng mga dayon sa lugar." Pahayag ng abogado. "Attorney, gawan mo ng paraan. Kailangan ko ng 50 hectares sa palibot ng Salvatore Mansion. Iyon lamang at hindi na ako interesado sa iba pa." Saad ni Eddie. Napamulagat sa pagtataka ang abogado. "Sigurado ka? Napakalaki ng lupain na yon para ibigay mo lamang sa iba." "Ipapamahala ko sa iyo ang pagbabahagi ng lupain sa mga dating tauhan ng hasyenda at sa mga bagong dayo. Karamihan naman sa kanila ay mga kamag-anak din ng mga dating tauhan ng Salvatore. Wala na rin akong oras sa hasyenda dahil magkukonsentrate ako sa itatayo kong shipping company." Wika ni Eddie. Pero sa likod ng isip niya ay alam niya na ang pinagmula ng mga lupain ng mga Salvatore ay lahat ng ito ay nanggaling sa mga kinamkam na lupain ng mga ninuno ng kanyang ama. "Marami ka na kasing pera, kaya hindi ka na interesado sa lupain." Pabirong komento ng abogado. "Attorney, lahat ng nakatira sa lugar na yon ay nakadepende na sa lupa. Iyon ang kanilang kabuhayan, kaya hahayaan ko na lang sa kanila." Wika ni Eddie. Naalala niya ang kawawang kalagayan ni Pasiano at Milagros noon, lalong-lalo na ang kanyang ina, na ginawang alipin ng mapang-aping angkan ng kanyang ama. Humanga ang abogado sa naging desisyon ni Eddie. "Ikaw ang masusunod, Mr. Salvatore." Itinayo nga ni Eddie ang pangarap niyang shipping company na pinangalanan niyang Salvatore Shipping Lines. Sa loob ng isang taon ay napalago agad niya ito. Pero mas higit pa ang nais niya. Nais pa niyang mapantayan ang mga pinakamayaman sa larangan ng pagnenegosyo. Isang araw ay nakatanggap siya ng isang imbitasyon mula sa isang kilalang tao sa lipunan. Tinanggap niya ito dahil naniniwala siya kung marami siyang kilalang matataas na tao sa lipunan, ay mas malawak ang kanyang koneksyon sa pagnenegosyo. Sa isang pribadong isla ang kanilang meeting place. Umupa si Eddie ng isang private chopper sa isang pribadong paliparan. Suot niya ang mamahalin na ternong asul na blazer at pantalon, puting polo at necktie. Mamahaling brand ang shades at sapatos, pinakamahal na relo at alahas, kasama na rito ang gintong kwintas ng may pendant na letrang A at may palamuting mga diamante. Nagpahatid siya sa chopper sa nasabing isla. Alam niya ang isla bilang bakasyonan ng mga pinakamayaman at kilalang personalidad sa lipunan. Minsan na rin siyang naisama ni Lydia sa nasabing lugar noong nabubuhay pa ito. Pag-aari ang isla ng isang samahan ng mga pinakamayamang mga negosyante. Naisip niya
na darating ang panahon na magiging kapantay niya ang iba sa mga ito. Natatanaw na niya ang mga naglalakihang mansyon sa ibaba. Paglapag ng chopper ay nakita niya ang mga armadong lalaki sa di kalayuan. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Naisip niya na natural lang sa isang mataas na tao ang may mga armadong tauhan. Pagbaba niya ng chopper ay may isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang naglakad palapit sa kanya. Inayos ni Eddie ang kanyang coat at necktie at ngumiti siya sa lalaki. "Good morning!" bati niya. Gumalaw lamang ang isang kamay ng lalaki at iginiya siya patungo sa isang gate. Mukhang bawal ang umiti at magsalita sa mga tauhan ng kanyang kamiting sa isip niya. Nang makapasok sila sa loob ng gate, ay iginiya siya papasok sa loob ng mansyon. Isang malaking bulwagan ang kanilang nabungaran at pagkatapos ay iniwan siya ng lalaki. Kumunot ang noo ni Eddie. Walang laman ng kahit anong muebles ang malawak na bulwagan. Pero nagulat siya nang biglang magsarado ang malaking pintuan sa kanyang likuran. Naalarma siya at bumalik siya sa may pintuan. Saka pinihit ang siradura pero hindi niya magawang pihitin. Gulat siyang napalingon nang umangat ang isang bahagi ng sahig at isang malapad na hagdan pababa ang nakita ni Eddie. "Welcome, Mr. Eduardo Salvatore." Isang malalim na boses na nagmumula sa ilalim ng bumukas na hagdan. Nanigas ang tiyan ni Eddie. Ang meeting niya sa isang prospective client para sa kanyang shipping lines ay malayo sa kanyang inaasahan. Wala ang tao na inaasahan niyang kamiting. Nakaramdam siya ng panganib. Muli niyang pinihit ang siradura ng pinto, ngunit bigo siyang mabuksan ito. "Calm down, Mr. Salvatore." Isang makapangyarihang utos ang nagmumula sa pinakailalim ng hagdan. Napilitang bumaba si Eddie. Malalim ang kanyang paghinga. Bumungad sa kanya ang isang malawak na meeting room. Sa dami ng upuan ay higit 500 tao ang kasya sa lugar. Tansya niya ay maraming lagusan ang ilalim ng mansyon na posibleng kumukonekta sa ibang mga mansyon sa ibabaw. May nakita si Eddie na figura sa stage at 2 lalaking nakaupo at nakaharap sa stage. "Lumapit ka at tumayo sa gitna, Eduardo Salvatore. Magbigay galang ka sa Black Emperor." Ang nagsasalita sa stage ay nakamaskara at nakasuot ng itim na mahabang roba at may hood na tumatakip sa ulo nito. Kumurap-kurap ang mga mata ni Eddie at nanigas ang kanyang tiyan ng kanyang mapagtanto. Isang hologram lamang ang nakikita niya sa stage. Pinagpawisan siya ng malapot. Isang panganib ang nasuungan niya. Napasulyap siya sa 2 lalaki nang tumayo ang mga ito. Nakilala niya ang isa at walang iba kundi ang mataba at singkit na lalaki na nakita niya sa jug exhibit. Lumakad palapit sa kanya ang 2 lalaki. Pinagitnaan siya ng 2 at hinawakan ang kanyang balikat at sapilitan siyang pinaluhod. "Magbigay respeto ka sa Black Emperor," utos ng singkit na lalaki. Sabay tulak kay Eddie para magpatira pa sa sahig. Sa lakas ng pagkakatulak ay nadapa si Eddie. Kasabay din nito ang pag-apak ng maitim na lalaki sa isang balikat niya upang hindi siya makabangon. "Ikaw pala ang tagapagmana ng Black Diamond," wika ng Black Emperor. Pakiramdam ni Eddie ay hindi siya makahinga. Nakatira pa rin siya at ngayon ay pati kabila niyang balikat ay inapakan ng singkit na lalaki. "Anong ibig mong sabihin?" Lakas loob na tanong ng binata. "Salvatore,"
Nasa iyong pangangalaga ang Black Diamond ni Lydia, tama ba ako? Ang bawat kataga na nagmumula sa hologram ay umeeko at pumupuno sa buong kwarto. Malakas ang tibok ng puso ni Eddie. Nagkamali siya na hindi niya sinunod ang habili ni Lydia na itapon ang mga diamante sa dagat. Nagkamali rin siya nang isama sa exhibit ang Black Diamond at ipinalathala pa niya ito sa dyaryo. Ibinigay lang niya sa akin yun, katwiran niya. Humalakhak ang Black Emperor. May kaakibat na responsibilidad sa samahan ang Black Diamond, Salvatore. Anong samahan? Nauubo na si Eddie dahil sa pagkakaipit ng balikat niya ay hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Ngunit maliwanag na sa kanyang isipan kung anong uri ng samahan ang binanggit ng kausap. Mga kasamahan ni Lydia sa sindikato ang mga taong nakapaligid sa kanya. Malakas na tumawa uli ang Black Emperor. Salvatore, pumili ka, makauwi at magpatuloy sa iyong buhay o mawala ng buhay. Makapangyarihan na tanong ng Black Emperor. Anong biro ito? Akala ko ba isang business proposal ito? Waring sasabog ang dibdib ni Eddie sa galit. Pilit niyang binabangon ang sarili. Subalit, mas idiniin pa ng dalawang lalaki ang pagkakaapak sa kanyang balikat. Malakas uli na tumawa ang Black Emperor. This is business, Salvatore. The oldest business in town. Just answer my question. You want to live or die? Natigilan si Eddie. Bumuka ang kanyang bibig pero hindi niya alam ang sasabihin. Narinig niya ang pagkasa ng baril ng isa sa mga nakadagan sa kanya. Napalunok siya. Hindi nagbibiro ang kanyang kausap. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang iyong kumpanya at ang iyong shipping line para sa mga paninda ng organisasyon, wika ng Black Emperor. Hindi na kailangan magtanong ni Eddie kung anong klase ang sinasabi ng paninda. Napalunok siya. Ayaw pa niyang mawala sa mundo. Kailangan siya ni Ellen para sa pangarap nilang bumuo ng isang pamilya. Sumagot ka, Salvatore. Galit at naiinip na ang tinig ng Black Emperor. Pumayag kaya si Eddie? Anong panganib ang mga kakaharapin niya? Abangan sa susunod na kabanata.